Yon, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Eto mga master, no, pag-usapan natin, no, etong si Mayor Magalong. Ibang level talaga si Mayor Magalong. Dito talaga ako believe kay Mayor Magalong, no. Action kaagad, no. Good governance talaga, no. Good governance talaga. Isipin nyo, trabaho kaagad, no. Ito, tinan nyo, red flags. Nakita nila Mayor Magalong at ni Dizon dito sa La Union, no? Substandard na flood control project. Ganto dapat, no? Ganto dapat House of Representatives. Imbis na mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga diyan, magpadala kaya kayo ng mga tao nyo doon sa mga pinaghinalaang ghost project at substandard na mga project patungkol sa flood control. O ito, pinuntahan kagad nila Mayor Magalong at meron kagad silang nakita. Oh my goodness. Ganto dapat ang trabaho, no? Ganto dapat ang trabaho. At sana dumami pa yung mga gantong klase natin ng mga public servant, no? Dahil pag ganto ang ginagawa ng ating mga public servant, malaki ang ikauunlad ng Pilipinas. Real talk yan. O yun na mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, shoutout sa inyo lahat. Okay? Let's do this. Well, hindi, unang-una siguro, pumunta kami ni Mayor Benji dito, ako'y inaya niya, kasi may nag-report na yata sa kanya, Mayor Benji, no? May nagsumbong kay Mayor Benji, na mayroong problema itong flood control project dito sa La Union. No? Pero unang-una, bago yon, no? Kita naman natin na kailangan talaga ng flood control dito. No? Kasi ang laki ng ilog, no? Ito yung Bawang River, and kailangan talaga ng mga communities natin dito ng protection. So, no doubt, kailangan ng flood control dito. So, ngayon, ang ginawa namin ni Mayor Benji dito, tinitingnan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost. No? Kasi, nakikita nyo naman, may proyekto. Pero, mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? At siguro, unang-una namin laging tinatanong, pagdating namin sa isang site, nasa ng plano? Yun ang unang-una kong tinatanong sa mga subcon, kontratista, whoever. Ang problema, walang maipakita sa aming plano kanina ni Mayor Benji, narinig nyo naman. Tinatanong ko, paulit-ulit ako, nasa ng plano? Walang plano. Ulitin ko, kung magpapagawa ka ng kahit bahay na maliit, kailangan ng plano. Gagong-gago na naman siguro kung magpapagawa ka ng almost 200 million worth na flood control project. No, na kailangan ng maayos na engineering design, kailangan, kasi dadaanan ng tubig to eh. Diba? So kailangan to matibay. Pero clearly, ang report nga sa amin, isang ulan pa lang, may mga parts na dito na nasira na. And isipin nyo, no, walang plano, pero may budget. So paano nyo nakwenta kung magkano yung magagastos dyan sa flood control project na yan kung wala kayong plano? 'Di ba? Estimated lang. Tansya meter. 200 million, pwede na yan. base lang sa assessment namin sa mata lang, maraming mga problema dito. Sir Benj. Sir, Thank baka you. pwede po natin isa-isahin yung mga red flags na nakita natin kanina. Okay, unang-una, we're designating this area as a crime scene. Kaya kailangan talaga rito magkaroon tayo ng forensics. So part of that is i-analyze yung kakuha tayo ng mga sample nitong mga bakal na ginamit. Nakita natin na based dun sa opinion ng ating mga structural engineers, kasi pinadala ko to picture at nagbigay rin tayo ng reference, mukhang napakanipis. Grabe. Dapat mga 16, it appears na mga 12 or 10 lang ito, millimeter. Patapos yung distance, bawat row ng nitong ng bakal na to, steel bars o rebars, dapat mga 0.20. Pero lumalabas na may 0.48, meron pa nga 1.6 yung measure namin ni Secretary Beans. Tapos pati yung tie wire, instead na double tie wire, single tie wire lang. Ipapa-analyze din natin lahat ito
And at the same time, yung whip hole, nakita nyo, Yung mga tubo. according to our structural engineers, dapat mga 2 meters yan. Pero kita nyo, mga more than 1 foot lang. So, these are things na dapat tinitingnan natin, and yung binanggit nga ni Secretary kanina, natitingnan natin yung program. Ano ba nakalagay doon, pati yung bill of quantities, para mai-compare natin lahat. Is it compliant with the program of work? At the same time, yung titingnan din natin yung feasibility study, kasi technical study meron yan. So, lahat yan, i-consolidate natin lahat, and that will be the base for the filing of case. Rinig nyo ba yun, mga master? No? Grabe, no? Sobrang substandard. Isipin nyo, baha ang pipigilan ng flood control project na yan. Pero bakit ganun kanipis yung bakal na nilagay? Di ba? Tapos yung wire isa lang. Dapat double tire. No? Grabe talaga. Against yung mga responsible dito. And sabi nga ni Sec Vince, declared as completed ito eh. Ooh. As of March, Oh my based on our goodness. records, no, kailangan lang nating i-validate. Isipin nyo, declare as completed, pero tignan nyo ba naman? Kita nyo ba naman? Tapos ba yan? Tapos ba yung ganyang klase ng itsura? My goodness. Pero nakalagay sa records na pinakita ni Sir Benji, completed na daw itong proyektong to as of March 16, 2025. 2025. Well, obviously, September na ngayon, pero bakit ganyan pa rin yung itsura? hindi siya completed. No? Tama. So, i-validate natin yan. So, I think ang importante lang dito, base sa mga nabisita ni Sir Benji, base sa mga nabisita ng ating Pangulo, base sa mga nabisita ko, meron kaming nakikitang mga pattern, no, ng either ghost or yung substandard talaga. No, meron tayong nakikita. Ang isang napaka-importanting pattern na nakikita natin, halos lahat ng nabisita natin mga proyekto, walang maipakitang plano sa atin. No? Yun ang basis eh. Hindi natin ma-assess yan ng mabuti kung wala tayong pinagbabasehan. At yun gagi ang plano. So, tuloy-tuloy ang investigasyon at nagpapasalamat tayo sa ICI, sa Special Advisor ng ICI, na nandito ngayon si Mayor Benji kasi sinasamahan niya tayo. Action talaga, no? Action. No? Action kagad, 'di ba? At yun, marami pa lang tumutulong talaga, no, dito sa pagsusumbong, no, dito kay Mayor, pagsusumbong dito sa mga maanumalyang flood control project na to. Ang daming nagbibigay ng info, no, kay Mayor Magalong. Maraming salamat, no? Maraming salamat sa gumagawa ng ganung mga bagay. Tayo din, no, nagre-research tayo, no? Dito talaga sa Bulacan, grabe, talamak daw talaga dito. Hindi daw, talagang talamak talaga dito ang ganyan. Ang daming ghost project at ramdam talaga namin, no? Ramdam talaga namin dito yung pagbaha. At ngayon, nahahanap natin itong mga proyektong to na kailangan talagang i-validate natin, and later on, kailangan managot yung mga gumawa nito. Tama. So sir, ito may nag-report po na mga residente na... Yes, oo. Marami kasi nagre-report sa amin. And ang maganda nito, the community, members of the community are reporting. So, dito naman, we're going to declare this as a crime scene. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. So, i-declare na namin ito as crime scene. Papakiusapan ko na yung ating CIDG. Sir, ano po yung mga ikakaso po sa mga kumbaga lalabag sa kapos sa mga patutunayan na talagang involved dito sa anomalous flood? Well, nandun sa kanila, marami tayong ipapile na kaso sa kanila. So, pag-aaralan muna natin yung iba't ibang mga pieces of evidence. Tulad din siguro ng pagpapile nila Sec Vince dun sa case sa Bulacan, halos magkakapareho yon. Halos ganun din ang mga ipapile natin kaso. Sec, yung tubo, bakit alarming siya nung nakita yun na parang uminiter kayo? Hindi, kasi Ano ba yung purpose niya? ang purpose ng tubo, sinabi nga nung engineer na kausap namin ni Mayor Benji, ang purpose niyan is para hindi masyadong ma-stress yung structure. Kasi syempre, dumadaan ng tubig dito, no? So, ibig sabihin, kapag alam mo, tubig pumapasok yan sa ground dito, sa putik, no?
para hindi masyadong ma-stress yung structure, dadaan yung tubig dun sa tubo. Pero ang sinabi nga nung structural engineer, dapat yung mga whip hole na yan, ang tawag nila, 2 meters. So dapat, ang haba niyan hanggang dito. Pumapasok yan dito. Yung tubong yan. Nakita nyo naman, halos pinatong lang. Pinatong lang talaga. No, at hindi tayo magtataka kung yung ibang mga tubong nakikita nyo nakausli, ganun din. Na hindi talaga pinasok para makakuha ng tubig, para daanan ng tubig. So, talagang ako sasabihin ko na garapagan to. Garapalan talaga. Parang optics na lang yung, wala nang purpose yung tubo na yon. Design na lang. Yung purpose niya, hindi na magfa-function kasi, ang ano niya halos pinatong lang siya dun sa simento Masabi lang na meron. Mas madaling mag-collapse yun. Well, nag-collapse na nga daw Bagong-bago pa lang may portion na daw na nasira sabi nung ibang mga residente. Tama yung sinabi ni Sec Vince, kasi ito kasi permeable to. So doon, siyempre, kung umulan na malakas, magbi-build up ng pressure dito kung walang lalabasan ng tubig. Yun ang gamit ng mga whip hole na yan para ma-release yung pressure. Magkakaroon din tayo kasi looking at the quality of the concrete, magkakaroon din tayo ng coring test para kasi may specs din. Yung structure. Structure. Yung semento. Yung strength ng semento. So, i-coring test din natin yan. At pag nakuha na lahat yan, then we are ready to file a case. Consolidate lang namin yung mga pieces of evidence. And we're getting a lot of help from the Philippine National Police, especially from the CIDG. Mayor, if halimbawa, mapatunayan natin na gano'n, anomalous siya. Yung mga substandard, halimbawa yung mga tubo, ano ba siya, gigibain ba siya, ipapa-repair ba? Si Sec Vince na yan siguro, Hindi. si Sec. Klarong-klaro yung sinabi ng Pangulo kahapon. Ayusin nila to. Up to standard. Ayusin nila to up to standard. Hindi gagastos ng kahit na isa pang sentimo ang gobyerno dito. Tama lang. Silang may kontrata dito, ayusin nila to. Sarili nilang pera. Tama yan. Pero, hiwagay pa yun sa mga kasong ipa-file. Hindi porket aayusin nila, walang kaso, hindi ganun yun. Tama yun. Yun yung the best doon. Siyempre, di ba? Bayad kayo dyan Di ba? Bayad na sila dyan. So, dapat, kung magkano yung budget sa pagpapagawa niyang flood control project na yan, yun dapat ang ilaan dyan. Di ba? 200 million, yun dapat ang ilagay dyan. Standard. Hindi palyado. 'Di ba? Pero, hindi porket ginawa nyo yan, i-quits na tayo. Hindi. Kasi nagnakaw pa rin kayo. 'Di ba? Nagnakaw pa rin kayo. Gumawa kayo ng isang masamang gawain. 'Di ba? Niloko nyo pa ang gobyerno. Yun talaga yung masakit dito. Pero ang tanong talaga natin, sino kaya ang nasa likod ng lahat ng ito? Kasi grabe yung tigas ng muka, ng mga kontraktor na ito. Kasi kung sila lang yan, sa pangsarili nila at gusto lang nilang gawin niya, tarantaduhin ng gobyerno, medyo malabo yun 'di ba? Dapat, 'di ba, kasi pag ganun, parang merong tao na nasa likod lahat ng mga yan. Kasi parang kunin natin yung budget, 'di ba? Kunin natin yung mga budget na yan. Paano yan? Hindi namin matatapos to, hindi namin magagawa ng tama to. Okay lang yan. Hindi naman masisilip yan. Ang kaso na silip. Pero sino kaya talaga yung nasa likod ng mga ito? Sa tingin ko, napakalaking tao na ito. Hindi yung literal na malaking tao, malakas ang kapangyarihan. Kasi nagagawa nila yung ganyang bagay, Ang tanong, sino kaya yun? Ayusin nila, pero may kaso. Pero darating tayo dyan. Malalaman natin yan. At sigurado, basta mag-stay talaga dito si Mayor Magalong, si Dizon, sila magpartner, BBM, sangayon ako dito, 100% sa'yo dito. Ang ganda ng pagkakalagay mo kay Mayor Magalong, Kahit sinabi nyo na hindi kayo maglalagay ng politiko, pero si Mayor Magalong nilagay nyo, isipin nyo ba naman, ang daming tumutulong. Netizen ang tumutulong kay Mayor Magalong. Isipin nyo, netizen ang lumalapit.
O yan, nakita ka agad. O, red flags, ang dami. O, di ba? Kasuhan ka agad. Maganda yung pagkakalagay dito kay Mayor Magalong. At makakakita tayo ng resulta. Sigurado yan. Basta tuloy-tuloy lang yung gantong klase ng investigasyon, makakakita tayo ng resulta. At makakakita tayo ng mga congressman na makukulong at makakasuhan. Substandard eh. And sir, babalidate pa natin if nabayaran na ba yun? I-validate natin ngayon yan. So, nakuha ko yung documents, pinadagan na rin namin sa inyo, yung mga dokumentong, yung summary table na pinadagan ni Mayor Benji. I-validate ko ngayon kung nabayaran na ba itong Silver, ano yung pangalan? Silver Wolves o Silver Wolves Company? Corporation. Corporation. It's based sa Baguio at marami siyang project din sa Cordillera. Talaga? Meron di palang hawak sa Baguio yun? Alam na, previous projects din. Marami. Problematic din. Marami rin. Marami. So anyway, so we will Dapat talaga. we will look into this. imbestigahan This is yung again company now na yan. another case that we will work with. Pero ngayon, since nabuo na po ang ICI, ang DPWH po ay magko-coordinate na po sa ICI, kaya magkasama po kami ni Mayor Benji ngayon. Tama yan. Comment lang po, yung na-awardan po ng project na ito ay meron po siyang 6 na other contracts sa La Union. At lahat po yun kasama sa insertions. Anong comment po? Well, kasama yan sa investigation. Lahat ng mga kontrata na nitong kumpanya na to, it will be subjected to inspection. Tapos, kung na rin yan, magkakaroon na rin tayo ng mga forensics. Ngayon, yung po mga Tagalaw niyan, usually nagte-text po sila. Masaya po sila dahil narinig po yung kanilang boses. Kami nagpapasalamat sa kanila dahil kung wala yung kanilang mga impormasyon, sumbong, mahirap namin matuntun to. Kaya kami nila SecBins, nagpapasalamat kami sa community Maraming salamat talaga din. ng La Union. Okay, last Sa mga question, netizen, sir. tumutulong. Yung ICI po ba, will it also look into which projects nga po ba yung mga in-insert lang or ano ba yung mga kasama talaga sa NEP ng... Kasama lahat yun, i-consider lahat yun kasi sa database yun. We're working closely with Secretary Bins para doon kasi talaga mag-uumpisa lahat Kailangan may database ka lahat ng mga projects Bawat contractor, bawat area, at hindi lang flood control. Sa tingin ko, baka itong kumpanya na to, meron din siyang project na iba rin Mga solar lights, mga roads, mga bridges. Titingnan namin lahat yun. And we have all sa amin I'm confident naman kami na readily available yung files. Pag hindi pa nila sinira. Sa tingin ko naman. Sa tingin ko naman sinira na nila. No, pero kitang-kita naman yung mga ebidensya, 'di ba? Kitang-kita naman na sa tingin nyo ba napakaganda? Marami. No, maganda ba yung pagkakagawa nila? Hindi substandard 'di ba? Kitang-kita na. No? At yun. No, wag tayong tumigil talaga na wag nating tigilan itong maanumalyang flood control project na to. At hindi lang 'yan, no, baka marami pang malaman itong sila Mayor Magalong, no, kasi imbestigahan talaga nila ba mamaya nga meron pang ibang hawak na project, hindi lang yung flood control project na 'yan, 'di ba? Ang dami pa yung mga roads na 'yan, 'di ba? Sabi ko sa inyo malawak ito, no, malawak ito at yun, unti-unti na sila naiimbestigahan at saan na talaga makakuha tayo ng hustisya dito. Kasi binarasubas nila talaga ang pera ng taong bayan, mga walang hiya sila. Di ba? Kaya, yan. Mayor Magalong, the best. One of the best, no? At yung mga nagtatangka dyan, baka nagtatangka dyan na suhulan, etong mga nag-iimbestiga, no? Kaya katulad ni Mayor Magalong, naku, wag na kayong umasa, no? Subok na si Mayor Magalong. Hindi tumatanggap yan. Kaya kayo, tago na lang. hindi, wag kayo magtago. Oh my goodness. Wag niyong subukan. No, subok na si Mayor Magalong sa panahon pa lang ni dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba?
sa sub 44. Oh, grabe, nanindigan siya. Dito pa kaya, no? Kahit hindi siya ma-promote, 'di ba? Okay lang tanggalin na siya. 'Di ba? Hindi lang siya babali ng kasinungalingan, 'di ba? Ay, hindi lang siya babali ng katotohanan at sasang-ayon sa kasinungalingan. Ngayon, yung mga nagtatangka dyan, huwag nyo nang subukan. Mapapahiya lang kayo. Di ba? Mapapahiya lang kayo. Anyway mga master, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating live stream. Sa ating video pala, no? Wala pala tayong live stream. Sa ating video, no? Kung nagustuhan nyo itong video, sana huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga master. God bless po sa inyong lahat. Paalam po.